Wilin, maraming salamat sa oras. Thank you so much for the time. Wilin, magsimula tayo sa start ng volleyball journey mo. Tigasan ka ba at paano ka nahilig sa volleyball? Taga Cotabato City po ako and nahilig po ako sa volleyball since nung high school, grade 7. Kasi unang-una noon, nung parang ano pa lang noon yung wala pang pasok, nakikita ko yung mga friends ko na naglalaro sa labas ng bahay. And then ako, hindi pa ako naglalaro noon. So, wala pa akong gusto sa volleyball noon. And nag-start noon, parang inaasar-asar nila ako na hindi ako marunong mag-volleyball. So, ako sabi ko, nag-plan ako, sabi ko pagpasok ko ng grade 7, gusto ko mag-try out naman. Okay. Then, ayun, nung after naman noon, nag-try out ako and then, yun nga, nakita ko ng trainer ko na ayun pala may parang dedication ako na maglaro talaga ng volleyball. Yun po talaga yung main reason kasi yun nga parang inaasar-asar ako ng mga friends ko na hindi ako marunong. Grabe, nag-start pala sa bullying. Binuli pala itong si Wilin. Nako, yung mga nagbubully kay We dati, eto na siya sa NCAA. Okay, kidding aside, eto naman, ano yung pinakaunang organized volleyball mo? Sa Cotabato ba or dito na sa Manila? Nung sa high school kasi ako, hindi pa ganun ka, like, may skills na talaga. So, nung pag-start ko ng volleyball is nung nasa TIP ako, Manila, okay. senior high school. Okay, paano ka napunta sa TIP? Sino nag-recruit sa'yo? Yung trainer ko kasi, may kapatid siya na nag-aaral and volleyball din sa TIP. I see, okay. And then, parang, ayun, sinabi ng trainer ko na, ayun, naghahanap sila. So, kung gusto ko daw i-try. And then, ayun, parang kinuha na rin ako ng TIP noon. So, bumiyahe na ako agad ng Manila kasi nga, syempre, opportunity din, sayang din. And para makahelp din kila mama sa ACADS. Ilan ba kayong magkapatid? And sports ba yung nasa sports din ba yung family mo or hindi naman? Hindi. Actually, yung mga tito ko lang, naglalaro kasi sila ng basketball. So, ayun, wala sa family namin yung sporty. So, ako lang yung meron ngayon. Okay. Ngayon, from TIP, paano ka recruit ni Coach Jerry? Nung una, si coach kasi, head coach din po siya sa TIP noon. Si Coach Jerry? Yes, okay, head coach siya. Okay. And then, nung time na yon, parang gusto niya talaga ako kunin noon sa CSB na. Okay. Kaso, nandun pa ako sa TIP noon. Nung sa TIP po kasi, ang focus ko lang noon is yung pag-aaral ko. Parang wala pa ako masyadong sa priority sa volleyball. So, parang time na noon is parang sabi ko gusto ko pa mo magstay dito talaga sa TIP kasi yun nga, ACADS muna. And then, nagkaroon ng pandemic and then, nag-crisis po. So, nagtanggalan po yung TIP noon. Wow. Opo. Tapos, nung time na yun, parang ngayon, kinuha na ako ni coach noon na sabi, CSB ka na. Ganon. So, parang blessing in disguise din. Yes po. Yung nangyari. Okay. Pero kung hindi volleyball, let's say kung nagtuloy-tuloy ka sa ACADS mo, ano sa tingin mo yung magiging trabaho mo, if ever? Kasi yung gusto kasi ng mama at papa ko talaga is bank talaga. Kaya parang sabi ko, nung una ayoko kasi sabi ko ayoko talaga ng math. Pero nung nasa TI po ko, sige, try ko mag financial management na. Nagustuhan ko naman kasi yun nga, focus naman ako sa ACADS na lagi ako napasok. So ayun. Okay. Nag-graduate yung mga ate nyo. So maraming bagong mga players na pumasok. So, for you, ano ba yung adjustment mo? Kasi syempre, may mga times na nagsa-start ka, may mga times na off the bench ka. So, for you, dahil sobrang lalim at sobrang dami ng mga players, paano ka nag-a-adjust knowing that kailangan nyo pa rin mag-focus sa goal, which is to win a championship? Siguro, ayun nga lang, sabi sa amin ni coach na lagi talaga mag-focus dun kung ano yung goal namin and kung ano yung plan namin. Siguro kung una, nagsistart ako, siguro yun nga yung parang goal namin na plan namin na maglaro muna. Basta makapuntos or manalo kami, yun lang naman talaga yung goal. So, for you, I just want to ask now about yung playing style mo. Kasi malakas ka pumalo, high flyer. So, meron bang player na nag-inspire sa'yo maglaro na ina-idolize mo sa UAP or NCAA dati or sa PVL? Meron ba?
Wala naman po. Siguro ako, gusto ko lang kasi talaga mag-improve din. Siyempre, nanonood naman ako ng mga UAAP or PBL. Siguro nakakakuha din naman ako ng mga insights doon sa kanila na, ganito palang maglaro. And at least may ano po ako na nakukuha sa kanila. Okay, so wala talagang specific na player na talagang, ay, parang gusto ko i-pattern yung laro ko dito sa player na to. Wala naman po. Okay. So ano naman ang say mo doon sa mga taong nagda-doubt, nagsasabi, kaya nang talunin yung Binild kasi wala na yung apat. Ano yung reaction mo doon? Actually, ako po kasi, since social media yan, ang akin po kasi, yung mga tao na yan is may mga opinion po talaga sila. So, hindi po namin control yan. May masasabi at masasabi po talaga sila sa amin. Pero yung importante po sa amin is kung ano lang yung goal namin, kung ano lang yung focus namin. And then, ayun po, kaya po sa mga nagda-doubt po sa amin, okay lang. Yan lang, wala naman kami pake kung ano yung sasabihin nila. So, eto, Willin, for my last question, syempre, malayo yung pinanggalingan mo from Cotabato, tapos nandito ka sa Manila ngayon, sa Binild. Bakit masarap maging estudyante ng College of St. Binild? Ayun po, kasi provided po lahat sa amin. And then, nagsusupport naman po yung CSD sa amin and yung school mismo. And hindi naman kami pinapabayaan within sa ACADS and sa paglalaro namin. Kaya sobrang thankful po kami and grateful. Ayan. Sana all. Sana ma-experience yung ganong klaseng treatment bilang student-athlete. Willin, maraming salamat Thank you po sa so oras. much. Okay po. And good luck sa NCAA Season 100. Thank you po.